Brooke. Thank you for saying yes. Today, we're going to talk about the heart of life and health insurance. My name is Tatiana Cyril Alvarez Castro. Mahaba yung pangalan, kaya Tati na lang. T-A-T-I, Tati. Minsan magtatanong ka, ang daming beses ko nang nag-explain bakit hindi niya naiintindihan. And this is the reason why. 100% is what we want to say. So, bawa ikaw, Bet, may kausap ka. Yung intention mo, pag may kausap ka, 100% yun. What you will actually say, 70% na lang. What I will hear, kung ako yung kausap mo, 60% na lang. What I will listen to, so magkaiba pa si hear sa listen to, what I will listen to, 50% na lang. What I will understand sa sinabi mo, 40% na lang. What I will remember, 20% na lang. And what I will pass on is 10% na lang. So, wag na kayong magulat kung halimbawa may kausap kayong clients pero hindi nila maalala lahat. My intention is to show you a simpler way of explaining life insurance para later, pagkausap mo yung client, yung mga importante, maalala niya. Gusto niyo ba yon? Na maalala niya yung importante, ma-highlight yung importante, mas maintindihan niya ng klaro. Teka, ang ganda ng kunukwento ni Lia. Ang ganda ng kunukwento ni Lia at saka ni Maribet. Yun ang intention natin. Also, kaya ako binibigay yung unlicit in for free dahil din dito. Tinanggap ko na hindi nyo rin maalala lahat. Pero I want to journey with you kasi ang ganda ng mission eh. Kikita ka na ng pera and natutulungan mo pa yung mga tao na mag-ipon ng pera para sa family nila. Na naka-ready anytime yung pera para sa family nila. Para ma-reach nila yung hopes and dreams nila habang naabot mo yung hopes and dreams mo. Ang ganda lang nung mission na yon kaya mahal ko siya talaga. Kaya, para mas mag-enjoy tayo sa experience tonight, I'm inviting everyone to empty your cup para mas masarap lang pakinggan yung pag-uusapan natin. Question, when we talk about trust, ano yung nagka-come to mind? Bet, ikaw. Pag sinabing trust. No. Syempre, tiwala. Importante ba Tiwala. sa iyo ang tiwala? Yes, super. Bigay ka ng example. Ano, paano mag-execute ang tiwala? Bawa sa business na to. Kung reliable yung yung source, yung nagsasalita or yung nagsasabi sa'yo. Kung halimbawa, hindi naman lahat ng friends natin is pinagkakatiwalaan natin. Pero kung alam mo na yung history niya na reliable naman siya, di ba? Madali para sa'yo na pagkatiwalaan siya. Thank you, Beth. Nakuha mo kagad yung isa sa mga keywords. Kasi yung isa sa word dyan is reliability. And yun din yung business natin. It's about reliability. Sinabi natin na may nakareding pera for the family. Reliability yun. Magkukwento ka ng mga benefits, pero wala silang physical na mahahawakan. In other words, ang ibebenta natin sa kanya is a promise na matutupad sana in the future. Andyan din ang sincerity, commitment, integrity, and consistency. Pero wala kasing sense si integrity, si consistency, and commitment kung hindi reliable yung kwento natin. Ganon kabigat yung word na reliability. Kaya na-appreciate ko na yun yung word that came to mind sa'yo, Maribet. Kasi maraming financial advisors, they have integrity in their heart. Nararamdaman nila yung integrity. Alam nila nagsasabi sila ng totoo. May commitment sila. Humaharap sila sa clients. May consistency kasi they make calls regularly. May sincerity kasi ang intention nila talaga is clearly to help. Pero ang reliability, malalim kasi yung pinanggagalingan yan. And isa sa pinanggagalingan ng reliability, kilala mo ba talaga ang binebenta mong mga produkto? Kasi halimbawa, yung kausap mong tao may sincerity, commitment, integrity, consistency, pero hindi pala niya kilala yung produkto. Later, pagkakatiwalaan mo ba siya? Later, isipin mo ba may integrity siya? Later, isipin mo sincere siya? Nabubura lahat yung iba. Kaya na-appreciate ko na yun yung nasabi mo na word. What is reliability? It is the precondition for trust. And simplicity is the prerequisite for reliability. Kaya allow me na in sharing with you, ano ba tong mission natin in a simpler way? Para mas maintindihan mo and mas maintindihan din ng client mo, ano ba yung value na talagang sinishare mo? Okay ba yon? Pag nakita mo tong dalawang picture na to, makikita mo yung isa, nagsa-stack up siya ng squares and triangles. Parating ito yung fini-feature ko kasi this is a simpler explanation ng comparison.
Kasi kino-compare ni B2, yung may hawak ng triangle, yung ginawa ni B1, na na-stack up niya yung squares na maayos. Pag tinignan mo si B2, nandyan yung na-frustrate na siya, di niya na alam ang gagawin niya. Tapos sabi ni B1, you can do it. If I can do it, you can do it too. Pero later, na-stack up niya yung triangles. Pero na-realize niya that B2 was able to stack up the triangles in a different way. Kaya yun ang iintindihin natin dun sa mga binibenta nating produkto. We are not here to compare ano ba yung mas magaling na produkto. Nandito tayo para sabihin, kung we're talking about the parts of the car, ano ka ba? Manibela ka ba? Gulong ka ba? Upuan ka ba? Kasi magkakaiba yung purpose ng mga yun. 'Di ba? Bakit mo ipipilit na isa kang manibela kung ang purpose mo pala upuan ka? Today, we're going to talk about what we really sell, where we are strongest, and how we can really help our clients. Nakakakilig ba yon pag sinabing help? Gusto mo ba na makatulong? Gusto mo ba makatanggap din ng tulong? Yes? Pero imaginein mo na halimbawa, nagsisink ka na sa quicksand, pero ang binigay sa yung rope madaling maputol. Nakatulong ka ba? Hahanap ka rin ng mga ways paano madaling makakatulong sa ibang tao kasi maghahanap ka ng tamang gamit. Hindi basta kahit ano lang ibibigay mo doon sa tao na nalulunod na sa quicksand. Can I also ask permission if I could also share my other programs as well sa dulo? Yes? Thank you very much. And hingi ako ng favor, which is sobrang na-appreciate ko kay Lia tsaka kay Leia, na they share this program with their fellow advisors and their fellow managers. Kung sa tingin mo makakatulong to with your fellow managers and fellow advisors, okay lang ba na i-share nyo rin sa kanila? Na sabihin mo, uy, makakatulong tong program na to for us. Okay lang ba yon? Also, kung na-inspire ka to make a public post sa Facebook, makakatulong din siya for me. Kasi ang intention ko is makatulong din sa financial advisors. Siyempre, pakilala muna ako para mas maintindihan mo saan ako nanggagaling. My father has been a Sun Lifer since 1980. My mom has been a Sun Lifer since 1984. Si Raul Alvarez and Wilma Alvarez. Hanggang ngayon, Sun Life pa sila. Kaya mula 3 years old ako, I grew to fall in love with what life insurance can do. Later, sabi ko, parang gusto ko rin yung path na yon. Kaya after graduating from Ateneo de Manila University noong 1999, nag-decide ako na mag-take ng exam. Nag-take agad ako ng TRAD tsaka VUL. Kaya lang naduwag ako. Nag-training na ako niyan, di ba? 5 days pa yung training namin before para maging Sun Lifer ka. After ng training, nag-take akong exam. Pero sabi ko, teka, hindi yata kaya ng heart ko. Kasi pakiramdam ko lang naman para to sa mga taong matapang. Nakita nyo ba na kailangan may tapang dito? Eh dahil hindi pa ako ganun katapang, nag-employment muna ako as a medical representative for 8 years and 8 months. Nung nakaipon ako ng tapang, nag-Sun Life ako from 2009 to 2021. Over a decade. Kung mapapansin mo, may end date yan. Kasi ang isa sa mga na-enjoy ko while I was sa Sun Life was being a trainer sa team namin and also a trainer sa ibang tao. Mas nag enjoy kasi ako to train, mentor, and coach fellow Sun Lifers na managers tsaka advisors. Kaya sabi ko, Tati, tanggapin mo na yung first love mo. Kasi later, mas gusto kong kumausap ng fellow Sun Lifers kaysa clients. Eh, nasaan yung app? Nasa client. So, hindi na rin match yung aking trabaho dun sa gusto ko talagang mangyari. Kaya nung 2021, ng February, nag-resign na ako. I took a brave step na sabi ko, sige, embrace mo na ano talagang first love mo. 9 kaming magkakapatid. Sa aming 9, ako yung eldest. And dalawa sa kanila nasa Sun Life. Yung palang 9, kung di nyo natatanong, galing lang sa isang magulang. Isang set ng magulang lang yun. Sa nanay at tatay ko lang, yung 9 na yan. Ang natira sa Sun Life, ang nagstay sa Sun Life is Dominic Alvarez and D. Alvarez de Guzman. Baka makita nyo sila sa mga conferences. My husband is Gerald Castro and my son is Gabriel Cale Alvarez Castro. Ang reason din naman bakit ako tumagal sa Sun Life kasi I saw that my parents had time for worship, they had time for family, they had time for each other, and they had time for things that matter. So sabi ko gusto ko yun. And atin-atin lang naman. Para magkaroon ka ng time, kailangan mo ng pera. And ang isa sa nag-attract sa akin sa Sun Life, directly proportionate yung pera na kikitain mo sa effort na binigay mo. Masarap yun. I am a mother, at the end, a difference maker. Difference maker, bakit?
Kasi pakiramdam ko tong ginagawa ko, may iba yung tapang ulit eh. Kasi parang, parati ko tong tinatanong sa sarili ko, anong karapatan mo? May cake ka ba? So, dahil ngayon yung struggle ko sa sarili ko, sabi ko, dahil naniniwala ako sa sinishare ko, tapang din yung kailangan, convincing din sa sarili ko, teka, makakatulong ka sa iba. Kaya sabi ko, difference maker ka din. Favorite ko nga yung picture dito sa gitna dahil nung nag-Sun Life ako, isa sa mga reason is yung time freedom, di ba? And I really had time for my son. Yung present ka sa mga field trip, di ba malaking bagay yun? I'm also a lifelong learner. Kasi ang isa sa mga kinakatakot ko, magkamali ako mag-explain sa clients. Sino dito? Ayaw niyo magkamali mag-explain sa client. So, fear ko yun talaga. Kaya nag-attend ako ng free and paid trainings. Also, sa mga trainings ng Sun Life na ilang beses ko nang na-attendan, ina-attendan ko pa rin ulit. Kasi kahit ako, nakikita ko na, teka, hindi ko yata na-pick up yun ah. Parang mali yata yung pag-explain ko dati ah. Teka, there's a better way pala. And ang mga na-attendan ko na trainings are also fellow chartered financial practitioner, certified advisor for life, and also yung mga trainings ni Sanjay Tolani, ina-attendan ko din yan. Tapos, mukha lang masipag ako magsalita. Pero sabi ko, kailangan there's a better way kasi hindi rin naman ako masipag magsalita parati. So, ano yung strategy? Is to be a content creator. Kasi yung content, pag nag-content ka, di ba, mag-isa na siya mag-explain mag-isa. And dahil importante sa akin na mas maraming advisors and clients na makakita ng value ng ano talaga yung kayang bigay ng life insurance, kaya ginagawa ko siya. This one is a dream come true, kaya ko yan sinishare. Imaginein mo, Maribet, hindi hindi credentials yung nagdala sa akin dyan. Isa lang simpleng kwento. Una, pangarap ko lang pong lumabas sa TV kasi yung tatay ko, yung kapatid niya kasi artista. Eh di ba ganon pag may si Roy Alvarez, yung katambalan ni FPJ, yung kontrabida ni FPJ sa isa sa mga movies. Siyempre, pag kami uncle kang artista, yung iba sa aming magkakapatid, nagkaroon ng pangarap na lumabas lang sa TV. So, yun ang kwento niyan. Minsan, nagmi-meeting kami ng mga unit managers, tapos, literal na tumawag yung pangarap ko. Sabi nung kaibigan ko, Dati, hindi kasi ako pwede doon sa guesting ko. Sabi nila, hanap daw ako ng replacement. Eh dahil recently, nag-attend ka ng fellow chartered financial practitioner na training, gusto mo, kasi naghahanap sila na may ganong, mga naka-attend na ng mga ganong training. Gusto mo mag-attend. Maribet, alam na kasi ng dalawang, ni Lia at ni Lea yung kwento na to. Alam mo ba yung feeling ng hindi ka prepared? Kasi may pangarap ka bang ganon? Yung pangarap na hindi mo trinabaho kasi hindi mo naman linya or hindi mo naman naisip na magkakatotoo. May ganon, di ba? Yung basta yung, ano lang, sana, maganda sanang isipin, ganon. So, pag sagot ko dun sa phone, sabi, tahimik ako noon kasi sabi ko, wow, literal to. Makikita mo sa picture, natupad yung pangarap, di ba? Pero sa tingin mo, ano kaya yung magiging reason na hindi yan matutuloy? Ano sa tingin mo yung magiging reason? Na yung guesting nyo, Oo. Ano sa tingin mo? ano, hindi ka Ha? prepared, hindi, Hindi ako prepared dyan. prepared. Pero nandyan ako. Wala ka pa. Isa pa. Ano pa ba? Hindi talaga siya meant to be. Ano pa? Pwede. Pwede rin Ano? yun. Pwede yung hindi meant to be. Mhm. Alam mo, yung isang reason, sa aking pananaw, yung isang reason na pwede sanang hindi yan natuloy kung nag-no ako dyan. Kasi kung hindi prepared, hindi ako prepared. Pagpunta nga dyan, nahuli pa ako ng pulis kasi taga Pampanga kami. Ako yung nag-drive papuntang ABS-CBN. Tapos sa sobrang kaba ko, nagkamali pa ako ng lane na pinuntahan. So nahuli pa ako ng pulis doon. Bago ako nakarating dyan, ganun ako kakaba. So may kaba, hindi ako prepared. Pero dahil nag-yes ako sa dream ko, andyan ako. And after that, na-invite pa ako for another guesting. So sabi ko, ay, may tama akong ginawa. Kaya ko yan sinishare dyan kasi darating sa point na makakaharap mo yung pangarap mo. Sana mag-yes ka din. Na darating yung time na makakaharap mo yung dream client mo. Kahit feeling mo hindi ka prepared, sana mag-yes ka din. Yung hindi ka atras. Kasi sayang naman yung pag-uusapan natin later
kung hindi ka magiging welcome dun sa mga opportunities, malaki man or maliit. Yun ang purpose nun. I'm currently a trainer, facilitator, and life coach. And I was an in-house trainer last year for 8 months sa Oakwood NBO. And nag-pursue rin ako ng training on personal development. Dahil importante rin nakikilala natin yung sarili natin. Later, you will realize, teka, ang dami palang ways to contact clients. Ang daming ways to prospect with clients. And my invitation for you, although wala siya dito sa session na to, is mas kilalanin mo yung sarili mo. Dahil pag mas kinilala mo yung sarili mo, mas madali to find ways on how to reach your clients as well. Mas madali makipag-usap sa kliyente and mas madaling mag-prospect sa ibang tao. Kasi pipili ka lang naman doon ng pasok sa personality mo eh. I am a trainer, mentor, and life coach, kaya nag-pursue din ako to be better at what I do. Disclaimer. I want to emphasize that I am not affiliated with Sun Life or any insurance company. This training is not intended to replace any official company training but is meant to complement your learning experience. The insights I'll be sharing are based on my personal experience, perspective, and learning journey. Malinaw po ba yun? Malinaw yun ah. My Yes intention is po. to help you sell confidently with clarity. Kaya kung gusto mo rin to be more confident in what you do, pataas po ng kamay para mag-ready na tayo. Yan. Thank you very much. Na-encounter ko, every time kaharap ko na yung mga kliyente, teka, anong presentation gagamitin ko? After mo isipin yung next mo isipin, anong produkto o bibigay ko? Anong hirit ang sasabihin ko? Ang dami kong natutunan sa training, ano kaya ang gagamitin ko? Sino naka-encounter ng mga ganong question? Kaharap niyo yung client. Yes, thank you, Leia. Or habang nagsiset ka ng appointment, nagre-ring yung phone. Teka, anong hihirit ko? Ano ba talaga yung binibigay ko? Alam ko, life insurance siya. Pero paano kung matatawid sa kliyente? Ano tong binibenta ko? Gusto niyo bang malaman? Ano yung simpler way para mas maintindihan mo for yourself? Ano ba talaga tong binibenta mo? And as well, para mas maintindihan din ng kliyente mo yun. Yes? Ang intention natin is marinig ng kliyente yung magandang message that you will be share, that you will be coming from confidence. And what is that? Rely. Naulit na naman. Reliability na naman. Rely on yourself and rely on the product you're selling and may firm trust ka na itong promise na binibenta ko, yung kwento ko, yun ang matatanggap ng kliyente. May feeling of certainty and also self-assurance and also appreciation of one's own abilities and qualities. So linawin na natin lahat ng pwedeng mag-cause ng confusion sa clients and also with advisors. Una na is ano ang difference ng life insurance with investment. Pwede naman natin kasing sabihin na life insurance is an investment. Pwede naman. Pero pag sinabi kasi nating investment and nag-invest sa'yo yung tao, naisip ba niya mamamatay siya kaya siya mag-i-invest? Di ba pag nag-invest siya, gusto niya siya rin yung mag-withdraw? Kasi para sa akin ganun din. Pag sinabi mong investment, ang iniisip ko, ako din ang mag-withdraw. At dahil dun sa isang reason na yan, paghiwalayin na lang natin ang insurance and investment. I-clarify ko na din bakit pwede nating sabihin that life insurance is an investment. Imaginein mo, Maribet, nagbigay lang ng 12,000 yung kliyente. Tapos kinuha na siya ni Lord. May 1 million na kagad na naka-ready for the family. Ang laki ng return, di ba? Pero hindi siya yung nakinabang yung pamilya niya. Kaya paghiwalayin na lang natin para mas clear din with our clients. When we talk about investment, you want your money to grow over time. Ilan ang involved? Time, interest, money. Paripet. Paripet? Paripet. Time, interest, money. Time, Sabihin nyo, interest, time, money. interest, Time, interest, money. money. Time, Pag, interest, money. yes, thank you very much. Pag sinabing time, may waiting period. Highlight, waiting period kasi may time. Pero pag sinabi nating life insurance and health insurance is the instant big amount that is readily available when there is no more time. Ano yung worst case scenario after kumuha ng life insurance ng isang client? Kinuha siya kagad ni Lord.
Halimbawa, yung annual niyang binayad, 90,000. Tapos, nag-quarter lang siya. One-fourth lang nun binayad niya. Kinuha na siya ni Lord after. Ang makukuha ng family, 2 million agad. Naghintay ba ng time para maging 2 million yung pera niya? Hindi. Ang kinailangan lang, enforce yung plan niya, hindi nag-lapse dahil inalagaan niya, and nung kinuha siya ni Lord, naka-ready na kagad yung pera na malaking amount, considered fully paid. Hindi kailangan ng time dun sa equation. And dito pa lang, di ba ang sarap ng ipagmalaki ng life insurance? I-highlight na rin natin dito yung health insurance. Ang difference lang niya, when we talk about life insurance and health insurance, kay health insurance, meron lang siyang importanteng kailangan mong maalala. Kailangan lang na-diagnose siya with with a critical illness ng lampas 90 days from the time na na-approve yung plan. Importante lang yun. Kasi ang difference niya sa life insurance, from day one, insured ka na. Sa health insurance, kailangan na-diagnose siya after 90 days. Kasi ang purpose naman nun, may question mark on the point of the insurance company. Teka, bakit na-diagnose agad siya with critical illness? Baka may sakit pala siya. Para ma-appreciate mo na rin to, life insurance is a business. And sa business, gusto ba niya na may magkiklaim ka agad for illness? Siyempre, lalagyan niya ng protection yung sarili niya muna. And yung protection ng life insurance, pag sinabi nating health insurance, is yung 90 days. Kapag ka na-diagnose siya within 90 days, hindi pwede mag-claim for a critical illness benefit. Para lang clear. Pero para ma-appreciate mo na din yung element of time, ganito nangyari. Halimbawa, na-approve yung plan. Tapos, nagbayad din siya ng quarter. Tapos, nagkaroon siya ng sakit on the 91st day. Nakabayad pa lang siya ng isang quarter. Considered fully paid na din kapag nagkaroon siya ng major critical illness. Sino dito magsasabing maganda yung plan natin? Sino magsasabi? Ang ganda, di ba? Tignan mo to, this is Max Healing Prime. Ano yung pinakakilala natin na product? Pag Sun Life. Anong inintroduce kaya kay Maribet na plan na pinakamabenta? Pride. Pride. Ayun, Pride. yan ang reason kaya yan nandyan. Nung, Yes, yes, Leia. Sabi mo kasi Vol yung unang niyang una niya pong license. So, saka kami mm, nag-try. So, Vol talaga pinukos namin. Mm. ang focus ng training na to is more on seeing the overview of life insurance. Kaya yun ang gagawin natin today. Kung gusto mo mas makilala yung VUL or yung VUL, meron akong training na nakababad talaga doon. So, tignan natin. Pag tinignan mo tong proposal na to, may makikita kang death benefit and living benefit. Living benefit dahil ang fund value, ang pwedeng mag-withdraw is the policy owner nang buhay siya. Death benefit dahil namatay na. And there are two ways on computing for the death benefit sa Max Healing Prime. Yung una is 200% of the face amount. So, ang face amount nito is 1 million plus the fund value. So, dito, 200% of the face amount plus the fund value, makikita mo na 2,024,000 siya, di ba? Kasi 24,000 plus 2 million pag nag 4%. Ito lang ang simpleng tanong ko dito. Pag tinignan mo si living benefit and death benefit sa year 1, anong mas malaki? Living benefit or death benefit? Death benefit. Yes, death benefit. That. Excuse me, nabitin ako sa explanation ko. May two ways kasi sa pag-compute. Nakalimutan ko yung pangalawang sabihin. So, yung unang way is 200% of the face amount plus the fund value. Yung pangalawang way, andyan naman yan sa proposal, kaya okay lang kahit makalimutan mo. The second way is 500% of the regular premium na binayad plus 125% of each excess premium na nilalagay niya, less 125% of each partial withdrawal. Gagawin ng Sun Life, pag dumating ang death, i-compute niya yung dalawang version and pipiliin ni Sun Life whichever is higher. Para clear tayo sa pag-compute ng death benefit. So, balikan natin. At end of year 1, mas malaki si death benefit. At attained age 54, ano mas malaki? Living benefit, death benefit? Death benefit. Death. Sa 65 years old, ano mas malaki? Living benefit, death benefit? Death. Death benefit.
Ano ang mas sure na matatanggap? Yung 2 million or yung fund value? 2 million. Mas malaki si death benefit, si 2 million is the face amount. Ano yung mas binebenta ng advisor? Ano Maribet? Natawa ka, no? Nakakatawa, di ba? Kasali naman ako doon. Nung bago ako, ganun din ako. Mas sina-highlight ko din yung fund value. Nililinaw ko kay client that this is a life insurance plan. Nililinaw ko kay client na death benefit yung priority. Pero Maribet, maaamin din ako sa'yo. Mas malakas yung volume ng boses ko pag fund value ang usapan. Mas malakas. Pero we're talking about reliability here. And what I'm sharing with you is what I figured out since 2009. Andyan na yung mistakes ko, nandyan na yung napahiya na ako sa mga clients ko. Andyan na, teka, bakit hindi tumatawid? Pagkausap ko yung kliyente na magaling sa pag-compute, bakit hindi tumatawid? Bakit pagkausap ko yung kliyente na magaling sa math, bakit hindi tumatawid yung presentation ko? For the simple reason na, siguro, nagtatanong yung kliyente, bakit ganun? Ba sina-highlight na yung hindi guaranteed? Bakit pa sina-highlight na yung mas maliit na amount? Parang hindi kagad kumukonek. May kausap akong isang advisor, sabi niya sa akin, Tati, kaya ako nag-a-attend nung sa VUL mo dahil may prinisentan akong mga clients to help them build retirement funds. Pero later, parang yung behavior ng VUL, hindi siya terno sa kinukwento ko. Parang may disconnect. And yun yung ayaw natin. Disconnect is far from reliability. Agree? So yun, balikan natin. Malinaw na mas malaki si death benefit and malinaw na guaranteed si 2 million versus yung fund value na hindi guaranteed. Punta tayo sa traditional. Yung iba natakot magbenta ngayon ng VUL. Natakot sila sa Maxilink Prime, Maxilink Bright, saka Maxilink 100. Kasi nga, hindi guaranteed yung fund value. Meron ng mga kliyente na nagrereklamo, bakit ang baba ng performance? And maraming advisors shifted to selling Sun Smarter Life Elite 10. Siyempre, magkapareho sila. 10 years to pay, yung Maxilink Prime, 10 years to pay si Sun Smarter Life Elite 10. Meron din ditong death benefit and living benefit. Pag sinabi mong total living benefit for a traditional plan, yan na yung surrender value ng plan. And that is a combination of the guaranteed cash value plus the accumulated endowment plus the accumulated dividends. Pag kinuha mo lahat yan, surrender na yan ng plan. And pag sinabi mong surrender, buhay pa. So yun yung total living benefit. Death benefit is again 200% of the fund of the face amount plus the accumulated endowment and accumulated dividends kung hindi niya wini-withdraw. Ito lang naman ang tanong ko, anong mas malaki? Death benefit, living benefit, end of year 1. Death benefit. Death benefit. Madali Yes, siyang death isipin, di benefit. ba? 458 Yes. pesos versus 2,458,000 pesos. At year 18, year 10, ano mas malaki? Death benefit, living benefit? Death benefit. Death benefit. Death Year pa rin. 18, ano mas malaki? Death benefit, living benefit? Death pa Death din. benefit pa rin. Himayin natin ng konti. When we talk about guaranteed cash value, guaranteed yan. Pag sinabi mong guaranteed endowment, guaranteed yan. Etong accumulated endowment benefit, hindi guaranteed yan. Para malinaw bakit? Yung accumulation rate is not guaranteed. Every year, nagpapalit yan. Yung nakikita mo dito 4.2% is just a projection. Kasi every year may actual na ginagamit na accumulation rate. Kaya yung makikita mo dito na accumulation rate for the endowment is not a guaranteed amount. Para clear. Guaranteed si 80,000, pero pag iniwan mo siya sa company, hindi guaranteed gaano kalaki yung pera niya. Nalalaki. Dividends is not guaranteed. Accumulated dividends is not guaranteed. Kaya, si total living benefit, since it is a combination of guaranteed and not guaranteed amounts, is the total living benefit totally guaranteed. Totally guaranteed ba yan? Hindi. Hindi totally guaranteed yan kasi it's a combination of guaranteed and not guaranteed elements. Kung ikaw yung client and ako yung advisor, ano yung sa tingin mong mas gusto kong i-highlight sa'yo?
Yung guaranteed or yung hindi guaranteed? Guaranteed. Kung ikaw yung client, gusto mo bang malaman alin ang guaranteed and alin ang hindi guaranteed? Yes. 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 Yes, Pag yes. tinignan natin, o sige, combine natin. Puntahan muna natin yung guaranteed amounts. Meron tayong guaranteed cash value and the guaranteed death benefit. Yung pinaka-guaranteed na death benefit here is the 2 million. Yun lang ang dalawang guaranteed na amount. Pag sinabi natin guaranteed cash value, kailan to nakukuha? Patay or buhay? Buhay. Buhay. Si death benefit, kailan? Patay. Kala ko may sasagot kayong buhay. Pag tinignan mo dito, all throughout, mapapansin mo si guaranteed cash value na tuwang-tuwa ko dyan, guaranteed talaga yan. Bawa, later, nag-decide si client na i-surrender na yung plan. Kasi pag sinabing surrender ng plan, makukuha rin yung guaranteed cash value. Sure yun. Halimbawa by year 18, pag nakita mo ngayon na 1,254,000 yan, year 18, 1,254,000 talaga yan. Guaranteed siya. Pero kung babalikan natin, yung dalawang slides kanina, meron ditong maghihintay ka ng time and merong hindi ka maghihintay ng time. Pag tinignan mo si guaranteed cash value, para lumaki siya, anong kailangan? Time. Time. 'Di ba? Si death benefit, buo na kagad siya from day 1. Magkano yung amount based dito? Magkano yung guaranteed na death benefit based dito sa slide na to? 2 million, yung pinaka-guaranteed. Kasi yung mga naka-add dyan, hindi na guaranteed yung iba kasi may combination na to ng mga accumulation rate, dividends, 'di ba? So hindi na guaranteed yung amount na yun. Ang pinaka-guaranteed dito is the 2 million. Year 1, guaranteed cash value versus guaranteed death benefit. Mas malaki si guaranteed death benefit. 'Di ba? Yes? Kailan siya magiging 2 million si guaranteed cash value? Alam mo kailan? 100 years old. Kasi si 2 million, matatanggap siya, yung 200% of the face amount, matatanggap siya sa dalawang sitwasyon. Matatanggap siya as a death benefit ng beneficiaries or matatanggap siya ng insured pag umabot ang end ng contract term. The end of the contract term is 100 years old. Doon siya matatanggap. Pag pinansin mo si total living benefit, ang 2 million, nabuo na siya earlier. Bakit? Kasi may combination din yan ng endowment na hindi niya wini-withdraw, the dividends na hindi niya wini-withdraw, and yung accumulation rate din. Pero ang nililinaw muna natin dito, yung guaranteed element. Mas malinaw ba? Alinaw, di ba? Nagtaas ako ng bangko, no? Pero luminaw naman. Luminaw siya. Okay. Anong mas mapagmamalaki natin? Pag tinanggal mo yung element ng time, yung death benefit, ano yung buo na kagad from day 1 na malaking amount agad? Yung death benefit agad. Gawa tayo ng proposal ngayon. Ang ginagawa kasi nung iba, nag-decide sila, teka, takot na ako mag-Maxiling Prime, takot na ako mag-Maxiling Bright to build for education or retirement ng client. So sabi nila, mag-ano na lang tayo, Sun Smarter Life Elite 10. Ito medyo advanced na kwento to. Beth, are you ready? Advance siya ng konti, pero I will guide you. Okay. Challenge ko. Kasi the best way for you to be reliable is also to challenge kung gaano mo kakabisado yung product and also kung reliable yung explanation. O gawa tayong proposal. Dito, ang insured is age 0 kasi ang target ng draft ko lang yung kwento eh. Kasi ang goal is pag 18 years old ng bata, meron ng for education. Yung tatay niya, 30 years old. And ang in-insure is the child ng 1 million face amount. Kaya ang death benefit niya is 2 million. Meron din siyang accidental death benefit. Nagdadagdag ako nito kasi, alam mo yon, yung chances of accident over a lifetime meron din naman. So, sinasali ko talaga yan. Total disability benefit. Gusto ko lang itong ikabit personally kasi connected ito sa insured. Na just in case nagkaroon ng total and permanent disability, mawi-waive na yung premium payment, stop payment na yun. Waiver of premium upon death and disability of initial owner. If ang initial owner nagkaroon ng death and disability,
waiver of premium na rin hanggang 21 years old ng bata. And may living benefit rider din yan na kapag si insured, nagkaroon siya ng tanning within 12 months, pwede na niya makuha yung 60% ng face amount. Yun yung living benefit rider. Challenge ko. Sabi ko, maganda ba to position education and Sun Smarter Life Elite 10? Maganda ba silang i-partner? So, tingnan natin. Accumulated endowment by 18 is 726,000 kasi ang tinitignan natin dito is 18 years old. Ang accumulated dividends niya is 348,000. Ang goal ng kwentong to is insured pa rin yung bata hanggang age 100. Kaya hindi natin gagalawin ano yung hindi natin gagalawin para sure na insured pa rin siya hanggang age 100? Coach, ulit ang tanong, coach. Sorry. Ano yung hindi natin gagalawin para insured pa rin siya? Yung hindi natin withdrawin ng buo. Alin dyan? Para insured siya hanggang age 100. Hindi withdrawin ng buo. Guaranteed cash value. Si Cash guaranteed cash value. value kasi, gagalawin mo yan sa dalawang paraan lang. Pag nag-loan ka dyan, or pag winidraw mo yan ng buo. Yun lang yung dalawang paraan dyan. Kaya ang gagawin natin dito, hindi muna natin gagalawin si guaranteed cash value. Clear? Ang gagalawin lang natin is the endowment and also the dividends. Pagdating niya ng 18 years old, ang total will be 1 million. Tinanong ko yung sarili ko, magkano na yung total na binayad ng client? Ang total na binayad niya is already 1,868,000. Yun na yung total niyang binayad. Dahil it is 186,000 every year for the next 10 years, di ba? Pagdating ng 18th year, ang pwede niyang withdrawin kung gusto niyang enforce pa rin yung plan is 1 million. Kung ikaw yung parent, ang total mo ng binayad is 1.8 million, pero ang pwede mong withdrawin is 1 million. Matutuwa ka ba? Education yung purpose eh. 'Di ba? Ang tinuturo natin, if you're planning to build funds for the future, magkabit ka in something that beats inflation. So, ibig sabihin, ng beats inflation, nag-earn yung pera mo ng at least 6%, di ba? So, hindi. Kasi, hindi siya logical. 1.8 million yung total na nilabas ng client for the 10 years, pero 1 million lang yan. Sabi ng advisor. Pero insured pa rin naman po siya. Dito papasok ang disconnect. Sa kwentong to, pinosisyon siya as educational fund. So, ibig sabihin, ang hahanapin ng kliyente, may malaki siyang pera na makukuha pagdating ng 18 years old ng bata versus yung pera na pinasok na niya sa plan. Nakita nyo? Kaya importante na kinikilala natin yung products natin talaga. So, nung pagdating ng 18th year, winidraw niya si 1,074,000. Tapos, pagdating ng 19th year, dahil ang endowment is every other year, pagdating ng 19th year, walang endowment. Ang makukuha lang niya is 25,000 pagdating ng 19th year. Saan natin nakita yon? Punta ka sa 18th year, ito yung nakabilog, di ba? Pagdating ng 19th year, dahil wala yung 80,000, ang makukuha niya is the dividends lang na 25,000. Hindi yung 388. Kasi yung 388, ito yung accumulated, di ba? Pero winidraw na kasi natin yung 348 para sa education ng bata. Nakasabay? Nakasabay ba? Kasi winidraw natin, pag pinuntahan mo yung, nakikita niyo yung cursor ko? Pag pinuntahan mo yung accumulated dividends nung 18th year, winidraw na natin yan kasi gagamitin for education. Kaya pagdating ng 19th year, ang titignan natin is the dividend lang, hindi yung accumulated dividend. Okay na? Sabay na? Kasi winidraw natin si dividends eh. Ano bet? O sige, accumulated dividends. So ganito. Accumulated dividends, nag-accumulate na yung dividends dito. Ang nangyari nung 18th year, winidraw lahat nung na-accumulate na dividends. Ibig sabihin, start ulit ng zero. Ang titignan natin doon is the dividend lang. Kasi ito yung dividend, ito yung nilalagay every year ng company. Reminder lang ulit. Pag tinignan nyo yung last page ng proposal, sabi doon, there may be years na pwedeng walang dividends.
Kaya hindi natin pwedeng ibenta yung hindi guaranteed. So, balikan lang natin dito. Pagdating ng 19th year, ang pwedeng ma-withdraw ng parent is 25,000. Pagdating ng 20th year, hindi natin pwedeng tignan yung mga accumulated. Kasi si accumulated endowment, withdraw na natin ng 18th year. Ano? Okay lang na sabihin yung nakasabay kayo or hindi. Okay da? Sabay? Pagdating ng 20th year, ang titignan natin is the 80,000 and also the 25,000. Yun yung pwedeng withdrawin. So, pag inad natin, 25,000 plus 25,000, 50,000 plus 80,000, 130,000. Kailangan pa na isang taon. So, sa malamang, on the 21st year, baka 25,000 ulit si dividends. So, pag tinotal mo dito, 25,000 times 4, 100,000 plus 80,000, 180,000. Yun yung pwede nating idagdag dito, 180,000. Pero pag inad mo si 180,000 sa 1,074,000, mas maliit pa rin siya compared do sa total na binayad na 1.8 million. Hindi tayo nag-surrender ng plan. Kinuha muna natin yung pwede nating withdrawin para insured pa rin siya hanggang age 100 para clear. Nangyari, Lia, yung client sabi niya, teka, ang primary reason ko kaya ako kumuha nito is for education. So, pwedeng mag-decide siya to surrender the plan. Ano gagawin nun? Pag surrender ng plan, ang titignan natin is the 2.1 million. Saan? Kay total living benefit. Because total living benefit is a combination of the guaranteed cash value plus the accumulated endowment plus the accumulated dividends. Pag ginalaw mo to, surrender na ng plan yan. Kaya pagdating niya ng 18th year, ay nako, isurrender ko na lang. Mas nakabawi yung client. Bakit? Kasi 1.8 million yung binayad niya, pero yung mawi-withdraw niya is 2.1 million. Ito ang next kong tinanong sa sarili ko. Was this able to beat inflation? Take note, binayad niya is 186,000 every year for the next 10 years. Tapos iniwan muna niya yung total na 1.8 million para later may makuha siya na 2.1 million. Gumamit ako ngayon ng future value of money calculator, time value of money. Kinompute ko siya. Ginawa ko dito, nagkabit ako na 186,000 every year for the next 10 years under payment. Gagawa ko na ibang session for time value of money para ma-appreciate nyo rin to. For the meantime, ikwento ko muna yung kinompute ko. The payment is 186,000. Annual rate, kinabit ko 6% kasi di ba ang turo sa atin, if you're saving money for the future, ikabit mo siya in something that beats inflation. Ang naririnig ko parate na average inflation rate is 6%. So sabi ko, sige, kabit ka natin ang 6%. Tignan ko lang kung sasabay siya sa inflation. And yung period niya is 10 years. Bakit? Kasi yung 186,000, gagawin mo lang siya for the next 10 years. Tapos pinindot ko itong FV, which is the future value, lumabas na on the 10th year, ang pera niya dapat is 2.4 million kung ilalagay mo yung 186,000 every year for the next 10 years in something that earns 6%. Yung 2.4 million, nangyari siya on the 10th year. Pero itong 2.1 million, nangyari ito on the 18th year dito sa proposal ng total living benefit. Tapos, ang question later is on the 18th year, di ba? So, itong 2.4 million, kinompute ko ulit. Kinabit ko siya as present value. 2.4 million, iiwan ko siya sa isang company that earns 6% regularly. Kaya, 2.4 million with an annual rate of 6% and iiwan ko for 8 years. Bakit 8 years na lang? Kasi kanina, 10 years. 10 years, nag-iwan ka regularly ng pera for the next 10 years, magkano yung mabubuong pera on the 10th year. Pero itong time na to, 2.4 million na lang nang iiwan mo ng isang beses. Kaya kinompute ko ng hiwalay. Kinabit ko siya sa present value niya. Pagdating ng 18th year, 3.9 million yung pera. May disconnect ba? Oo. May disconnect siya. Nakita niyo yung disconnect? Kasi kung ilalagay ng isang client, yung money niya, ikakabit niya yung 186,000 every year for the next 10 years and iiwan niya sa company, in a company that earns 6% and lahat naka-invest yung pera, pagdating ng 18 years later,
3.9 million dapat yung pera niya. Kung susundan natin yung kwento na ikakabit mo yung pera in something that earns 6% regularly. Pero, pag kinompare mo siya dito, sa ginawa natin sa Sun Smarter Life Elite 10, 2.1 million lang yung surrender value niya. May disconnect. Kung i-connect natin yung kwento mula kanina, saan tayo magaling? Death benefit. Ano yung guaranteed death benefit? Ano yung considered fully paid pag nangyari yung death benefit? What will take time is accumulating money. And saan tayo mas malakas? Instant money readily available or money that will grow over time? A is instant money readily available or B, money that will grow over time? Saan tayo mas malakas? A. It's the instant money readily available. Pero pag tinignan niyo yung poster sa social media across different life insurance companies, mas sina-highlight nila yung accumulation over the protection. And this is one of the reasons bakit ang daming tao sa social media nawawalan ng tiwala sa financial advisors. Bakit? Kasi mas sina-highlight nila yung secondary components ng isang life insurance plan versus yung primary component ng plan talaga. Pwede bang mag-accumulate yung life insurance plan? Pwede. Nakakaipon ka bang pera sa life insurance plan? Oo. Pero ang question is, ano yung primary goal ba talaga ng mga life insurance plans na binibenta natin? Ito yung pinakita ko din. 'Di ba sabi ko sa'yo, yung 2 million na guaranteed amount matatanggap sa dalawang paraan. Matatanggap siya either as a death benefit ng beneficiary or as a maturity benefit pagdating ng 100 years old. Pag pumunta ka sa pinakadulo ng Sun Smarter Life Elite 10, makikita mo dito yung 2 million. Sige, question. Based here, ano yung mga realizations ninyo? Bet. Mabet. Ano? Dapat i-highlight talaga yung yung sa death benefit kasi yun yung guaranteed. Kasi kapag hina-highlight natin, halimbawa sa investment, di ba? Doon kasi usually nadi-disappoint si na client eh. Di ba? Yung pinapakita natin. Kasi syempre, ano nga siya, depende siya sa inflation, di ba? Hindi natin siya guaranteed. So, kung yun yung i-highlight natin kasi, pagdating ng panahon, syempre, siguro nung dinidiscuss pa lang natin sa kanya, parang nadadala siya sa kwento natin. Pero over time kasi, marirealize niya or matututunan niya talaga bakit ganito, ganyan. So, ayun. So, lalabas sa kanila na parang niloko natin sila. So, mag-focus tayo dun sa kung ano yung guaranteed talaga para wala silang yung para bang ito yung nabanggit sa akin ni financial advisor eh. Hindi naman siya nag-focus dun sa investment kasi nga hindi naman siya guaranteed. Dapat simula pa lang explain or itatak natin kay client na investment is not a guarantee. Ayun. Thank you, Mabet. May kilala ka bang taong exempted sa death? Wala, di ba? Ilang percent ba ang chances of dying? Ilang percent ang chances of dying? 100%. 100%. Kung 100% ang chances of dying, tapos may choice yung tao, anong gusto niya? Mag-iwan siya ng pera o mag-iwan siya ng gastos? Iwan ang pera. Iwan ng pera. Yes. Tanggap ba natin na over our lifetime mangyari yung death? Tanggap ba natin na anytime pwede siya mangyari? Yes. May favorite akong poem na nakita ko doon sa mga training natin pag nag-apply, yung to prepare you for the exam. Death is certain, when is uncertain. Parang di ko maalala ngayon na. Usually naalala ko yan eh. Death is certain, when is uncertain. To live is one's right, how long isn't one's choice. Life insurance cannot prevent your death, it prevents your plans from dying with you. Nung nakita ko yun, ano yun eh, dati kinap ko pa yung papel, tapos dinikit ko pa siya sa notebook ko para regular ko siya nakikita to remind me ano ba talaga yung binibenta ko talaga. To remind me na ang ganda ng binibenta ko. Kasi ang binibenta natin is something that's readily available agad-agad. Yan, tuloy ko na. Thank you for sharing, Mabet. Sad events.
Iniiwasan to ng mga tao. Pag-usapan ang sickness, accident, death, and disability. Iniiwasan. Pero pag iniwasan mo bang pag-usapan yan, may iwasan ba siya? Hindi. Kung halimbawa pinag-usapan yung mga difficult conversations and may hinanda kang pera, kung papapiliin mo yung client, handa siya na may perang panggastos dito or iwasan na lang natin, wag natin pag-usapan. Mas maganda na paghandaan siya. Kung nakita mo kanina, hinimay na natin ng slide yung kayang gawin ng Sun Smarter Life Elite 10 and Maxilink Prime. Kasi what I'm encouraging financial advisors is for you to understand your products better. Pag mas naiintindihan mo na yung produkto mo, mas madali na natin mapipinpoint paano ba tayo makakatulong sa client. Mas madali na nating mapipinpoint yung problem. And mas madali na rin natin kakausapin yung mga tao on how we can really help them. Di ba? Let's take a break. Balik tayo ng 8:15. See you later!